Umaapela ang ilang mambabatas sa pamahalaan at tiyakin ang kaligtasan ng mahigit 2 milyong Pilipino. Kabilang na nga ang mga OFW na kasalukuyang nasa bansang apektado ng sigalot sa ilang bahagi ng Middle East. Si Kate Renya para sa detalye. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa ilang bahagi ng Middle East, kasunod ng mga ulat ng panibagong military strikes, nanawagan si bagong henerasyon Party List Representative Robert Nazal ng isang whole-of-government approach para tiyaking ligtas ang milyong-milyong Pilipino sa gitnang silangan. Ayon kay Nazal, hindi dapat maging kampante ang pamahalaan dahil kahit maliit na paglala ng sitwasyon ay maaaring maglagay sa libo-libong buhay sa panganib. Nanawagan si Nazal sa Department of Migrant Workers at sa Overseas Workers Welfare Administration na tiyaking handa ang evacuation plans, repatriation funds at emergency assistance kung kinakailangan. Git pa niya, dapat 24 oras ang koordinasyon ng DFA sa mga embahada at komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa. Handa rin umano siyang suportahan ng karagdagang pondo at mga agarang hakbang sa Kongreso upang mas mapalakas ang proteksyon sa mga OFW. Samantala, nanawagan din si Dada Kiram Ismula ng Akbayan Party List na unahin ang kaligtasan ng mga OFW at mga bata sa gitnang silangan. Kinundinan ni Ismula ang tumitinding military strikes sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Ayon sa mambabatas, dumarami ang natatanggap nilang distress calls mula sa mga OFW dahil sa sunod-sunod na pagbobomba. Hinawagan siya sa DFA na tiyaking nakahanda ang lahat ng tulong lalo na para sa mga Pilipino sa Iran at iba pang apektadong lugar. Dagdag pa ni Ismula, nasa kanyang mga panalangin ang mga bata, ina at pamilyang apektado ng gyera, lalo na ngayong panahon ng Ramadan na sumisimbolo ng kapayapaan at malasakit. Parehas na malinaw ang panawagan ng ilang mambabatas para tiyakin na walang Pilipinong maiiwan at masiguro ang kaligtasan ng bawat kababayan sa ibang bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.